pray in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po at sa pagsisimula nitong bagong taon at bagong pag-asa, ay tinipon niyo kaming muli para ipagpatuloy ang virtual hip-hop. Lord, please come and fill our hearts with your presence. Surround us with your love and goodness as we continue our journey in hip-hop and praying for a brighter year ahead of us, and to the many people who are suffering due to pandemic and calamities and who are facing loneliness. Lord, comfort all our hearts. Give us the joy of your salvation and help us to look to Jesus during those times of loneliness. Help us to rise above all the negative feelings that loneliness brings. And we pray, Lord, that you would help us to grow in grace so that we may be able to show comfort and support to others who are facing times of great loneliness. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyong paggabay at pagpakay sa amin at sa lahat ng biyaya at grasyang ibinigay niyo sa amin sa nakalipas na taon. All this we ask in Jesus' name, and as we pray, all glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Hi! Good afternoon. Yes, it's 2 o'clock. As usual, hip-hop time. Yan, walang palya. Umulan, bumagyo, may COVID, wala. Andito tayo. Nag-execute tayo ngayon. Yan, kaya nga tinatawag na accompaniment eh. Di ba? Laging nandyan, laging kasama. Eh, ano mo, meron akong ano? Alam mo ba na, ano ba ngayon? September, ano ba ngayon? September? August. August 22. Alam mo ba, in 4 months, magkakaroon na naman ng another mga GCQ. Alam mo ba kung ano yun? Ano yun? PASQ. Ay, PASQ na na. PASQ na naman, o diba? Magandang GCQ yun, PASQ. Okay, so... Introduce na natin yung ating, gusto ko na talagang introduce yung excited ating kami. speaker. Kasi, etong speaker natin ngayon, guest speaker natin ngayon, ito ay nasa grupo pa rin ng mga young adult. Yes, young adult. Pero, siya yung kasama natin dito sa simbahan, assistant parish priest ng Mary Help of Christians. Yes. And siya yung nag-shepherd sa mga kabataan dito. young adult. Pagkatapos, ang maganda pa rin to, masaya rin ito, talagang napag-uusapan na natin itong accompaniment at gustong-gusto niya yung programa na yan. So wag po kayong aalis dahil after the talk, may maganda po kaming usapan ni Father na I'm very sure you will be very interested dahil marami pa po kayong mga anak na medyo adult na kasama ngayon. Karamihan sa mga pamilya parang alala sila eh. Magiging maganda kaya ang pamilya ng anak ko? Yes, so yan. Okay. Ang tabayanan niyo po, magtutalk si Father and after the talk, babalik po. So ang ating si guest Father. speaker ay si Father Kim Simbulan. Yay! Salesians din po. Yes, Father! Magandang hapon po sa inyo lahat, mga viewers natin. No? Welcome po sa program na ito. At ako po ay natutuwa dahil ako ay in-invite nila Tito June at Tita Malu para magbigay ng kahit short talk lang, no, tungkol sa particular articles ng Amoris Laetitia. No? Lalong-lalo na yung article 210 at 211. Pero bago po yun, siguro, explain muna natin yung background natin. Ang ganda-ganda ng background natin, di ba? At nakita nyo, alam nyo, ang background na to ay napaka-cute, di ba? Ito ay
tungkol sa wedding at Cana, larawan ng wedding at Cana. Nakikita niya si Jesus doon at si Mama Mary nandoon. Dumalo sila sa isang wedding. At kita niyo rito yung couple na bagong kasal. Wow, ang sweet-sweet nila dyan, di ba? Siyempre, bagong kasal eh. Hype na hype sila, masayang-masaya. Pero later on, baka maging buwisit na rin sila. No? Na normal lang naman sa mag-asawa. No? Minsan nagiging buwisit, no? O buwi-sweet sa isa't isa along the road of married life. At yun nga, kaya namin napili itong larawan na to kasi ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa kasal o pag-aasawa. No? Lalo-lalo na yung binibigay na pahayag ng Article 210 and 211 ng Amoris Laetitia. Bago po yun, may tanong po muna ako sa inyong lahat. No? Kayo po ba ay naglilinis ng inyong tahanan? Naglilinis ba kayo, Tita Malu, Tito Jun? Yeah. Paminsan-minsan. Yes. Kapag ba may sira ang bubong, may butas ang bubong, may crack ang wall, anong ginagawa niyo? Pinapatch up niyo ba? Para hindi tumulo yung tubig pag umuulan, parang kanina, no? Umuulan, malakas ang ulan, bagsak ng ulan kanina eh. So, I'm sure, binibigyan niyo ng pansin, binibigyan niyo ng panahon ang paglilinis sa inyong mga tahanan, no? Ang question, bakit? Bakit yung nililinis ito? Di ba? Siyempre, bawat isa siguro gusto nila na ang tahanan nila ay masayang tirhan. Di ba? At safe na safe para sa lahat. Yung bang pag natutulog ka, mahimbing na mahimbing, wala yung pumapatak na tubig sa mukha mo dahil hindi mo nilagyan ng pantapal yung bubong. No? At syempre, yun nga, gusto nating maging maganda ang tahanan natin. No? Gusto nating maging matatag at gusto nating humaba pa ang buhay na ito. Tama, di ba? So it's part of owning a house to maintain it also. No? Lahat naman, sa lahat ng mga ari-arian natin, kailangan mini-maintain natin. Yung kotse ninyo, sigurado po ako ay binibigyan nyo ng panahon para dalhin sa talyer, para maayos. Ang sa gayon, mas magiging maganda ang takbo niya at mas humaba pa ang buhay niya. Tama po ba? No, Tito Jun, may kotse kayo, di ba? So alam niyo yun. You need to maintain your vehicle. Ganon din sa iba't ibang mga bagay po natin. At bakit ko sinasabi to? Yan ang tanong. Kasi nga po, yung Article 210 and 211 ng Amoris Laetitia ay related dito. It's all about married couples maintaining their love for one another. No? Hindi porkit kinasal ka na o nag-asawa ka na, tapos na, end game na. Hindi pwede yun. Kasi it's a lifetime commitment, and so a married couple needs to maintain their love for one another. Kasi nga, along the way, hindi po mawawala yung mga pagsubok. Di po ba? Hindi mawawala yung mga challenges na mag-asawa. At alam niyo po yan, yung mga mag-asawa pong nakikinig ngayon, yan, sigurado nakaka-relate kayo. Yan. At ito rin para sa mga may balak mag-asawa. No? Huwag niyong isipin na pag kinasal na kayo, mag-asawa na kayo, bed of roses na. Hindi. Nandiyan pa rin yung mga tinik sa mga roses na yon. Kasama sa roses yung mga tinik. Hindi siya happily ever after tulad ng napapanood natin sa mga fantasy movies. Hindi. When you get married, kasama yung mga pagsubok, mga challenges along the way as you grow together as a couple. No? Kaya nga yung maintenance would be for you to keep your love for each other stronger and stronger as you live by every day. Ayan. At yun ay hindi madali. Mahirap din yun. No? Mahirap sigurado yun. Sa mga married couples na nakikinig ngayon. No? Father, hindi naman ganun kadali. Siyempre, talagang hindi ganun kadali. Sa bawat relationship naman, palaging may pagsubok. At kung walang pagsubok, no, walang mga challenges, boring ang relationship, di po ba?
At yung mga challenges na ito, may mga positive na binibigay din to sa mga mag-asawa o kung sino man ang nasa relationships, no? Kasi nga, nagiging mas matatag pa ang kanilang samahan kung talagang ginagawa nila ang kaya nila para ito ay mapanatili, para ito ay mas maging matatag, no? Ang kanilang samahan at ang kanilang pagmamahalan. Basically, yun po ang sinasabi sa atin ng Article 210 and 11. Plus, no, syempre, unang-una, responsibilidad ng mag-asawa na pangalagaan ang kanilang samahan at pagmamahalan, no? Syempre, sila ang ano rito bida rito no? At dahil din ang pinangako nila sa bawat isa ay lifetime, no? Kaya kailangan talaga nilang pangalagaan. Ang pangako kasi nila ay hindi lang sa bawat isa, kundi sa Diyos din, no? At syempre sa kanilang pamilyang bubuuin, di ba? So, ang laking responsibilidad ng mga mag-asawa. Yan. So, also, kailangan nilang ayusin yung kanilang samahan, i-maintain, i-sustain ang kanilang pagmamahalan dahil nga darating ang mga pagsubok sa buhay nila bilang mag-asawa. Pero ang simbahan din ay makakatulong sa pag-alaga at pagsuporta sa mga couples, no? May responsibilidad din ang simbahan para sa mga married couples. Kaya nga marami siyang ino-organize sa mga programs, no? Sa tingin ko bawat parishes yata, no, may kanya-kanya mga programs para matulungan ang mga married couples. Oh, dito nga sa ating parokya, di ba? Meron tayong ito nga, ang PPAP, ang Parish Pastoral Accompaniment Program. Ito ay lalong-lalo na sa mga young adults, no? Na yun nga, nandun pa lang papunta sa pag-aasawa, no? Mga single young adults na gustong sigurong mag-asawa or mga may pinagdadaanan sa buhay, yung mga, pwede rin sa mga engaged young adults, pati na rin sa mga young married couples, no? Napakagandang programa ng ating parokya para sa mga individual na young adults para sila ay magabayan, ma-accompany sa kanilang growth bilang tao, bilang Kristiyano, at sa kanilang relationship sa bawat isa. Kaya siguro, hindi na ako magpapatagal pa. Okay lang po ba yun? Tito June at titignan ko kung mayroon pa akong makakwento. Pero yun nga, napaka-importante na pangalagaan natin, no, ang relationship natin, no? Lalo na yung mga mag-asawa. Meron nga po akong ginaid for 5 or 6 years, no? Dahil nagkaroon sila ng problema, silang dalawang mag-asawa. Ang kwento ay nagkaroon ng third party. Yun ang mahirap, no? Pag may third party na. Ginabayan ko yung mag-asawa, yung girl, nahirapang patawarin yung guy kasi nga napakasakit nung ginawa. Kumbaga, na-feel niya na pinagtaksilan siya ng asawa niya. So yun, ginaid ko for 5 or to 6 years. Ang tagal po ng proseso. And many times, or may mga times na dahil hindi ko kaya yung sitwasyon, nire-refer ko sila sa mga mas expert, sa mga mas veterano na pwedeng gumabay sa kanila. And thanks be to God. Thanks be to God. No, after 6 years, naging maayos po ang kanilang relasyon. No? Thanks be to God. So, sana po, no, yung mga programs, halimbawa ng simbahan, ng mga parokya, pati yung mga kilala yung mga individuals, no, pwede niyo po silang puntahan, no, kung sila ay palagay niyo makakatulong sa inyo, no, lalo na sa mga married couples, no, ng mga married couples na may pinagdadaanan ngayon, no. Huwag po kayong matakot, lumapit, no, sa mga pwedeng makatulong sa inyo para mas lalo maging matatag, no, malakas
at pangmatagalan ang inyong samahan at pagmamahalan. So yan na po siguro. Tawagin na po natin sila Tito June at Tita Malu para magbigay sa atin ng pahayag tungkol sa napakagandang programa ng parokya natin, ang Parish Pastoral Accompaniment Program. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay may natutunan po tayo. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat ulit, Yes, Father. thank you, Father, ha? Kayo ay padala na naman sa amin ni Lord. Yes. Kasi, Salamat din sa invitation. kasi every time na lang, pag kami nami-meet kami, becomes the inspiration para ipagpatuloy namin itong programa na ito. Wow. Yan. So, Patuloy yun lang na nalalaman si Father, 14 na ba, Father? 12 12 years na siya ng kanyang na pagpapare. sacerdotal Yes. anniversary. Last August 16 Tignan mo po. naman yung mukha ni Father, batang-bata. Wow! Mukha lang bata, mukha lang bata. Yes. So ngayon, nakikita niyo po yung background natin. Nakalagay po dyan, for the young adults. Yan po yung magiging bagong programa natin na kasama ng PPOP. So, it will be in between the programs ng PPOP kasi ang PPOP po is every week. So, ngayon, lalagyan po natin ng isang week for the young adults naman. Pinaghahandaan na natin yan, Yes, no? Father. Because it will start Happy in po ba September. kayo na meron Yes, of tayong course. ganyan? Yes, of course. Yes, So, of course. kaya, September, third week. ng So, tandaan September, natin, ha? 2 o'clock. third Third week, week. Third Saturday. third Saturday, 2 o'clock, yan po yung for the young adults. So, yung pong mga young adults natin na nasa bahay lang, na dati naman active kayo sa simbahan o baka leader kayo, pwede naman nyo kaming i-text o i-message at gusto nyo tumulong dito. Pwede kayo mag-host kung gusto ninyo, pwede rin, di ba? So, lahat po ng mga pwede ninyong ma-contribute, contact nyo po kami. Yan. Simulan natin, ano? Oo, para malaman namin kung papaadon din natin to patuloy-tuloyin. Yung mga topic natin dito, for the singles, meron. For the engaged, for the married young, married young. Yung mga bago palang kasal. Young married couples. Yung mga married couples. At saka yung mga nagde-date pa lang na talagang serious Yes, dating tama. ang gusto na nila. Parang malapit na rin sila. Siguro dun sa mga sineshepherd ni Father, meron na siyang Marami, napapansin na may marami. in a relationship na rin, ano, Yes, Father? marami in a relationship din sa Siguro nilalapitan na rin kayo. Yes, yes. From time to time, from time to time. Yes, tama. Ang tanong kasi, bakit ba tayo magkakaroon pa ng ganito? Kasi, alam nyo, syempre ako naman naging young ones din ako, di ba? Yes, yes. So, minsan pag meron akong problema or meron akong tanong sa sarili ko na hindi ko naman matanong sa magulang ko kasi nahihiya ako. Baka sabihin, ate-ate mo naman, bata-bata mo pa. O kaya, naku, ba't iniisip mo na yan? Yung bang nadja-judge tayo agad, alam mo naman ng mga magulang, advance yung isip nila kasi Correct, they care for correct. us. So, medyo hindi nila tayo agad naiintindihan. So, ito pong programang, kaya na nga, for the young adults, para sa inyo ito, ha? Para sa inyo ito. Hindi ho, pag may nakausap niya, example, kami, Tito June, nandito kami, si Father, hindi nga kami young, pero nilalagay namin ang sarili namin sa pagiging Yung time na young. yun. Yes. Si Father, malamang marami Oo. siya na naka-obserbahan sa mga young Tsaka hindi lang naging young din adults naman ngayon. tayo, di ba? Oo. So, young adults. Or yung mga Yes. pumupunta kay Father at nagkakukonsulta. Yes, Oh, meron din naman. partner na Yes, tayo meron ngayon, din. Father. Yes, yes. Oo. Kami kasi nakipag-partner na rin kami ron sa mga, yung sinasabi nyo kanina na medyo higher level na ng counseling. Oh, okay, May kapartner okay. din kaming ganun sa diocese. Pwede rin natin silang i-refer doon. Yes, sa mga, Father. Oo. So magkakaroon tayo dito sa programa na ito na pagka meron kayong mga problema na medyo difficult, meron kaming mga professionals who will handle yung Yes, mga yes. ganong Mga experts situations. talaga Oo, to yung handle mga such talagang situations. yun ang kanilang mga forte. Yung sa amin naman, yan yung mga parang nadadaan lang sa usap, may iba na nagkakabati na Di ba? Sa usap pa lang, Yes, nagkakabati yes, na yes. sila. So, kailangan lang kasi talaga ng communication. That's right, So that's number right. 1, kaya nga sinasabi natin, nakikita nyo yung background kasi ito mo nakayakap sila. Bawal kasi kami magyakap-yakap ngayon kasi meron tayong quarantine. Pero yung nasa likod, nakasulat ba yan? Yakap. Ang ibig sabihin po ng yakap is young adults
and Couples Accompaniment Program. Kaya nagyayakap-yakap sila. And ang pangalan po Tingnan ng natin si group- Father, baka Yes. meron siyang na-i-imagine na pwede talaga nating pagtulungan ito. Oo, Father, May sa tingin mo na-imagine ba, kay Father? kailangan ba talaga natin ng ganitong klaseng Yes, programa? definitely. Kasi lalo na sa sitwasyon ngayon ng mga kabataan, no? Lalo na yung mga nasa ganyang edad nga, no? Marami talaga silang napagdadaanan, no? At tama kayo, hindi lahat sinasabi sa magulang. So this can be an opportunity, an occasion for them to share what is happening inside of them. Sa mga hindi nila magulang siguro, like Oo. us, no? Para hindi sila walang judgment na mangyayari. Oo, Very tama. objective yung pananaw natin sa sitwasyon. Yes. So we can also accompany them objectively, without any judgment whatsoever. Yes. Diba? Oo, at Ang maganda rito, Father, yung we need, yung sila na nagplaplano, na magpakasal, na engaged na, kailangan nila ang good companions. oo. So tayo po Yes, parang yes. nagbubuo rin tayo, Opo. nagtatatag tayo ng mga kasama Mga natin samahan. dito who are also a good companions to Yes. them. Tama po, Oo. tama po yun. Di ba? So, darating ang time, Father, yung mga nandito, yung mga upo rito, yung mga kaedad Yes. nila. Mga kaedad. So, hindi Tama yung po lifetime, ba yun ha? na Yes, opo. talagang Oo. ang gusto lang kausap din naman yung kaedad nila? Mostly, Oo. syempre, mga kabataan yan. Ka-level nila. Mas comfortable sila sa mga ka-level nga Ka-level nila. din nila. So, nananawagan tayo ulit, ha? Yes, So, yes. kailangan namin ng mga gustong mag-MC, ha? Pwede naman natin, kung maraming mag-a-apply, di mas maganda, iba-iba, every month. Once a month lang kasi tayo. Di ba? That's right, that's right. So, Saka yung kanilang mga pinagdadaanan. Kapareho namin, Father. Yung mga umattend sa amin dati, ito yung mga may pinagdadaanan sa kanilang buhay pamilya. Then eventually, kasama na namin sila na nag-serve. Kasama na namin sila na nakikinig doon sa mga bago naman na mga pamilya Maganda na po yun, no? papakinggan naman nila. Yes, tama Ganon po din yan. ang mangyayari sa Ganon din young, mangyayari sa mga young kabataan. adults. oo. Walang mga, kasi parang ano yan parang yung barkadahan. Di ba? Barkadahan, hindi ka pinipilit. Kung ayaw mo pumunta, huwag. Kung gusto mo, sama ka. Ganun lang tayo. At iisa yung ating iniisip na pag gusto natin maging masaya ang ating pamilya sa future natin. Lalo na, nag-uumpisa yan sa yung magkakaibigan pa lang kayo. Sino yung mga kaibigan mo? Tama Pagkatapos magiging boyfriend ka, sino yung magiging boyfriend mo, girlfriend mo? 'Di ba? Tapos yung relationship nyo. Hanggang sa magde-decide kayong mag-aasawa. Hanggang sa, gusto ganun yun. Na parang journey. You journey together. Yes, And when you yes. journey together at iisa yung inyong parang pananaw towards siyempre kay Lord, 'di ba? Hindi natin yan makakalimutan. At tayo nagkakaintindihan, madali. 'Di ba? Madali. Tama po yun, tama po yun. So, kaya nga sabi ni Father kanina Father, sa talk niya, sabi niyo, mahirap maging mag-asawa. Mahirap talaga. Pero lagi ko sinasabi, pero pag uulitin ng panahon, ang gusto ko pa rin maging asawa, yung asawa ko. Naks. Kasi, talagang Ibig masaya sabihin, kami. nahirapan ka? Nahirapan ka? nga. Ayun ba Kaya yung sinasabi Kasama niya, yun. Father? Kasama nga yun, di ba, Tito? Para hindi boring, mas challenging, Oo, mas ibig maganda. sabihin, hindi mahirap nung ikaw naging asawa ko. Wow, yan. Tsaka pag talagang mahal na mahal mo naman yung isa, di ba? Kakayanin mo lahat. No? Oo. And you Kakayanin mo learn lahat. that in the process. In the Kanina, process. sabi niyo, Father, nagka-problema yung mag-asawa dahil sa third party. Yes, yes. Pero actually, ang kailangan ng mag-asawa ay third party. Kaya lang yung third party na yun, si Jesus yun. Jesus. Yes. Siyempre, Oo. siyempre. Not other... Oo. Hindi yung pinag-uusapan natin Yes. kanina. Yes. No? Oo. At saka pala, mag-a-open din tayo ng group, no? Facebook group, na yan po yung pangalan at yan din yung picture, kaya pinakita na namin in advance. Hindi pa namin na-create, i-create pa lang namin bago mag-umpisa yung ating regular show, para dyan tayo mag-uusap, kung meron kayong mga maganda po yung ano. may Facebook. So, yan magiging Facebook account ng for the young adults. Nabigyan Yan. nga kami ng idea niyan, Father, noon. Last Sunday kasi, hindi naman kami nagbibigay ng pre-K na eh. Kaya lang, may sakit yung nagbibigay. Baga Kaya nai-assign kami na ang namin. tinawag. Oo.
3 couples yung binigyan namin ng pre-K na. Wow. And ito yung napag-usapan namin Oo, na you need good companions pagka ano. Kami naman sabi namin, after this, sa tingin nyo ba kaya nyo nang i-sustain? Yung sabi nga ni Father, Opo. importante maintenance. Opo. O, kaya na ba ninyo yun? By your own? Kasi for all you Yun ang know, question yun ang question. Kasi, opo, at saka for all you know po, yung mga nag-pre-K na hindi na po namin sila nakakamusta. So, syempre, kunyari, hindi naman namin sila kamag-anak, pero we care for you na kamusta na ba kayo? So, ito po yun, Yeah. balik pumapasok ko kayo dito sa Facebook na to, just to say na, tita, okay kami dito. Yung ganon, meron kayong mga, hindi naman lahat puro problema, di ba? So, may mga parang kamustahan, okay kami ngayon, o ganyan. So, Yeah, open to. tama po yun. Kaya nga ipapasok namin yung mga lahat na nag-pre-K na from this time onwards. Kasi yung iba hindi naman nahinga ng Facebook account. So, telephone number lang tsaka name. So, syempre baka nagbago na sila. So, yung mga darating pa na mag-pre-K na ipapasok na namin dito. Tapos magiging kasama na natin sila sa group. Yeah. Tama Just po, to see tama po yun. what's happening doon sa loob ng group. Ano yon? Ang dami-dami kasing pwedeng mabasa. Minsan nakakatamad mabasa. So, tayo, pinipili na natin yung magandang basahin, ilalagay na natin dyan. Tama po yun. No, tapos may video dyan na interesting yung topic. Hindi na kayo maghahanap, nandiyan na. Tapos, ang pinakamaganda, maghahanap tayo ng na-experience niya yung nasa video na yon, actual, sasabihin niya na, agree ako dyan, nangyari sa akin yan. Yun, That's gagawin right, natin yan. At sa mga young couples, no, kung meron silang pre-K na, itong mga programs na ito, parang post-K na. Post-K na ang tawag. Yun yung maintenance na Formation, sinasabi maintenance niyo, na Father. sinasabi natin Yes. para masustain yung samahan nila, pagmamahalan nila. Nga, nakalimutan ko sabihin, para hindi lang maging matatag, pero mas maging masaya pa. Yes. Tama. Di ba? Tama. Ang samahan nila At bilang saka, mag-asawa. Yung mga single naman, bakit sila nandito? Sasabihin lang, di wala naman kaming asawa. Hindi. Kasi at least alam na ninyo in advance kung ano na yung Yes, that's mangyayari. At may advantage na kayo. Kasi nakita nyo na, ay, merong nag-share doon na mag-boyfriend sila, kaya pala sila na ganyan. Ay, hindi ko yun gagawin, magiging maingat na ako. So, talagang very informative. Ma-enrich sila sa Yes, experiences ng iba. yes. Diba? Oo, very Para sila rin, informative. if ever they would go to that kind of life, no? They would Yes. choose that life, more or less alam na nila yung makakaharap nila when they live together as a married couple, gano'n. Diba? Maganda yun. Ang kagandahan kasi talagang nangyari doon sa taong yon. Tama po. So, hindi yun invento, talagang nangyari. Kaya minsan, we will invite some young couple na anong buhay nila ngayon na mag-asawa na sila. O kaya yung hindi pa gusto na magkaanak, hindi sila magkaanak. O kaya naman yung mag-boyfriend, away sila ng away. Ano ba yung problema nilang mag-boyfriend? Kumbaga, Mga tita, yung mga mangyayari, kwentuhan. Kwentuhan! Simpleng kwentuhan Oo. lang ng mga experiences. Oo. At yung mga kwento na yon ng bawat isa, bawat couple, Yes. bawat single or sino man, ay makaka-enrich ng Yes. bawat isa. Yes. Diba? Oo. Yun naman talaga eh. Kasi- Napakaganda. Oo. Sana ay ito ay magtuloy-tuloy. Yes. Father. At ito'y matutuloy, you support by giving us Yeah. yung mga ideas, you That's message us, you talk to us. That's right, that's Yeah. Alam nyo, itong COVID-19 na ito, parang ang dami namin benefit na nakuha. Isa na ito, na yung Opo. PPAP Nagkaroon tayo online. ng pagkakataong Eh, pansinin. ang haba. Nag-broadcast po. Oo, ng- Pagkatapos, sa mas marami tagal po. na natin pinag-uusapan itong for the young adults. Opo, Ano? opo. Pero ngayon, ang dali pala i-establish. Opo, kaya po. At marami pang nakaalam That's kasi right, that's right, that's right. social media Opo, siya. opo. Medyo hampered lang po tayo ng konti dahil siyempre mahirap gumalaw-galaw dahil sa pandemya. So, pag nag-normalize na lahat, Yes, mas Oo. Tuloy na talaga ang magiging online konkreto. natin. No? Let us remind ourselves that we are in God's presence. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapag-usap-usap. No? Unang-una tungkol sa kasal, sa pag-asawa, at yung mga kailangan kampanan ng mag-asawa, no? At ng simbahan para sa pangangalaga ng kanilang maganda at masayang samahan. No? Tulungan niyo po kami at patatagin ang aming pananampalataya sa inyo, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. At nawa, maging matatag din po
ang aming pagmamahalan sa inyo ay sa bawat isa at syempre sa inyo na aming Panginoon. Inihiling namin ang lahat ng ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you, thank Thank you. you. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba o sad pa rin ba? Sige sabihin mo't mabikinig ako. Kahit ano pa yan, mag-enjoy tayo. Dito sa P-pop tayo'y magkatropa, kapuso, kapatid at kapamilya. Bata matanda, biyudo at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. P-pop, P-pop na tayo. P-pop, P-pop na. Let us be hip and let us hop para sa munting tahanan. Tahanan ni Kristo. Kaya't halika na, sumama ka na. Selfie, groupie at iba pa. Sama-sama tayo maglakbay. Dito ka na, di ka na mag-iisa. P-pop, P-pop na tayo.